Hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos sigisin sa kanilang mga kamay. Bakit inyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan. Ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang katabi ng good morning. Tayo po ay nasa buwan na ho ng Setyembre, no? Kaya tayo po ay parang nasa last quarter na ng taon na ito. September na. Sabi nyo nga po sa katabi ninyo, September na. Alam mo na ha? September na. Wala nang nagawa, lumabas na talaga siya at kumanta na. At tinuloy na niya ang whenever. No? Kaya tayo po'y patapos na ng taon na ito. Pero kahit patapos na ang taon na ito, nagsisimula ang isang bagong buwan. Kaya mamimili lang tayo ano ang mas nasa isip natin ngayon. Ano ang mas pinapahalagahan natin ngayon. Yung bang patapos na o yung nagsisimula pa lamang. Alam niyo ho, itong ating mga pagbasa ngayon ay magandang kaugnayan ng mga pagbasa kahapon. Kung saan ipinaalala sa atin na yes, may nagtatapos. Ang taon na ito matatapos na rin. Mabilis daw, ano? Pag pumasok daw ang Berman talaga, sinasabi nila, mabilis na lang yan. O, parang ngayon. Parang kakasimula lang ng September, nakaka-6 na araw na. Mabilis. Pero wag natin kakalimutan na hindi lamang may natatapos. Hanggat nandito tayo sa mundo at hanggat tayo nabubuhay pa, laging may nagsisimula. Kaya nga, ito ang paalala ng mga pagbasa simula pa ho kahapon. Ang sabi, si Kristo, sabi kahapon sa unang pagbasa, si Kristo ang simula ng lahat. Siya ang nagdala ng pasimula ng maraming pagbabago sa mundong ito. At sa Ebanghelyo kahapon at ngayon, halimbawa ng mga pagbabagong ginawa ni Kristo. Kahapon, sabi niya, pinaalala sa mga tao, hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Hindi pwede yung bagong bahagi ng tela ay itatagpi sa luma. Kailangan bago. Kaya nga yun ang paalala sa atin, araw-araw pwedeng may baguhin ang Panginoon sa atin. Araw-araw pwedeng may bagong ibigay ang Panginoon sa atin. Kayang-kaya niyang baguhin ang hindi magandang resulta.
Kayang-kaya niyang baguhin ang isang hindi magandang pagsasama. Kayang-kaya niyang baguhin ang hindi magandang nangyayari. Lalong-lalo na sa bansa natin. Amen. Kayang-kaya niyang baguhin ang anuman sa mundo at sa buhay natin. Kaya nga tayo, tuwing first Saturday, kanina sa pinaalala sa akin ni Kuya Roldan, sabi niya, Father, yung sa birthday po ba mamaya pa? Sabi ko, hindi naman, for the sick tayo. Hindi ho kasi first Sunday ngayon. Ay, oo nga pala. Diba kapag first Sunday, anong meron tayo? Blessing ng mga may birthday. Kaya ito'y magandang paalala niya sa akin na hindi lang ho tayo papunta sa kamatayan, kundi tayo ay nagdiriwang din ng ating pagkabuhay. Kaya meron tayo tuwing first Saturday, Mass for the sick. First Sunday, blessing of all the birthday celebrants. Upang ating matandaan at lagi nating tandaan na araw-araw, ito matagal na itong sinasabi, every gising is a new blessing. Every gising is a new beginning. Kaya kapag tayo ay nagigising pa sa umaga, ihanda natin ang sarili natin. Ngayon sa ating ibanghelyong narinig, patuloy na pinapaalala sa atin ni Kristo, maging sa araw ng pamamahinga, noong bago dumating si Kristo, yung araw ng pamamahinga, talagang wala kang pwedeng ibang gawin. Aba, pati pala kabutihan, ipinagpapahinga. Ang ganda ho ng ating pinagdiwang kahapon dahil first day ng ating Triduum, hindi masyado nating napagnilayan ang buhay ng isang santa, lalong-lalo nang napakalapit sa akin, na si Santa Mother Teresa ng Calcutta. Pero nandun pa rin siya, iginilid nga lang natin. No? Hindi naman siya magtatampo, gustong-gusto niya yan. Na siya iginigilid lang. Dahil ang gusto niya, tinuro niya, radiating the light of Christ in us. Na sana sa lahat ng ginagawa natin, ang nagliliwanag ay hindi na tayo. Hindi na yung talino mo, hindi na yung talento mo, hindi na yung kayamanan mo, hindi na yung kapangyarihan mo. Kundi sa lahat ng nagagawa nating maganda at mabuti, ang nagliliwanag na ay si Kristo sa buhay mo. At ang ganda ho ng paalala ni Mother Teresa, siya ho ay patron ng marami ring may sakit at maraming naglilingkod sa mga may sakit. Kaya nga, papaalala ko lamang ho sa inyo, itong ating ginagawang buwan ng misa para sa mga may sakit ay hindi lang tungkol sa mga may sakit talaga, kundi sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Na isang araw, hindi lang sa hindi sila magkasakit, na isang araw, tanggapin nila ang gantimpala sa pag-aalaga at pagmamalasakit sa mga may sakit. Katulad ng ginawa ni Kristo at ni Mother Teresa, araw-araw, hindi lang tayo naghihintay ng bagong biyaya. Kasi araw-araw, yun naman talaga ang pwedeng mangyari. Sana kapag tayo nagmimisa tuwing first Saturday, hindi lang kayo nagpupunta dahil schedule na dahil nakagawian na. Sana nagpupunta tayo dahil naniniwala pa rin tayo na meron at merong gagaling mula sa atin. Na meron at merong mababago pa rin sa atin. Pero, ang pakiusap ng Panginoon, ang imbitasyon ng Panginoon, katulad ni Maria, katulad ni Mother Teresa, araw-araw, huwag kang matakot at madamot na maging simula ng isang pagbabago. Kung magsisimula rin naman tayo, no? Merong isang salita na siguro bata pa lang tayo hanggang pagtanda, naririnig natin. Ilang kaya sa inyo dito, hindi lang yung mga bata, ilang kaya sa inyo dito ang nasabihan na ng salitang, alam mo, promotor ka talaga. Pag sinabing promotor, anong ibig sabihin? Ikaw talaga ang pasimula. Kayo ba ay nasabihan na ho ng promotor? Sa bahay, sino ang laging promotor?
sa inyong magkakapatid, sa grupo natin, sino ba ang promotor? Pag sinabing promotor, panimula. Alam mo, pag dumarating ka talaga, ikaw talaga ang simula. Nasa isip kagad natin kasi negative, ano? Simula ka lagi ng gulo, simula ka lagi ng away, simula ka lagi ng ingay, simula ka lagi ng problema. Promotor ka talaga. Pero, pwede naman bilang Kristiyano, maging promotor tayo ng isang mabuti at magandang bagay. Sana pwede nilang sabihin, alam mo, pag dumarating ka, nagiging magaan ang lahat. Pag dumarating ka, nagiging masaya kami. Pag dumarating ka, nagiging mabuti ang lahat. Pwede yon. Nagawa ni Kristo yon. Nagawa ni Santa Mother Teresa yon. Nagawa ni Mama Mary yon. At bilang mga Kristiyano, alagad ni Kristo, pwede rin tayo maging promotor ng isang mabuti at tamang pagbabago. Kaya sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon sa tulong ni Maria na sana anuman ang mali at masama sa ating ipinapakita, sa ating ginagawa, itama niya, pagalingin niya. Sabi ni Mother Teresa, the greatest poverty is not hunger, is not thirst, but the greatest poverty is to be unloved, unwanted, unaccepted. Sa tingin ko, ang pinakamalalang sakit ay hindi cancer, ay hindi diabetes. Ang pinakamalalang sakit ay yung ikaw ay matuto at magpatuloy sa pananakit. Magsimula tayo ng isang bago at tamang pagbabago. Amen.